Pag-usapan naman natin ang inyong personal na buhay at kung kayo mabibigyan ng pagkakataon. Talaga bang gusto nyo, sasali kayo ng beauty contest? Yung totohanan, ha? Oh, Opo, nangarap po muli ako na sumali sa mga ganung pageant. Sapagkat pag nakikita ko po sa panahon ngayon yung mga ganung pageant, naalala ko po yung mga panahon na sumali rin ako nung ako yun. Slim pa. Talaga na slim pa. Oh. Sobrang saya mo lang siguro sa buhay, no? Masaya rin naman po ako ngayon. Naging marangya ka siguro. Kaya nabili mo lahat ng pagkain. Opo. Magana siya, magana. Okay. O, Jill Ann, ikaw? May balak din po pag pumayat. Oo. Kailan? Kailan yun? Baka po bukas. Joke. Teka muna. May mga, pag nanalo ba kayo, may mga, ano kayo, parang charity works or responsibility as beauty queen? Before Tabatina, nagkaroon na po kami ng charities doon po sa bayan ng Malolos. At after po ng Tabatina, ang responsibility ko po is as president. Ako na po yung magiging katuwang ng committee sa susunod na Tabatina ng Bulacan. Ay, ikaw naman, may mili naman kayo, no? Opo. Jaylan, anong responsibility ng bilbiling Mandaluyong? Bali po, ang ginawa po namin as of now po, yung sa organization po namin dun sa lugar namin, nagkaroon po kami ng medical mission. Ayun, okay. Kamusta ba yung pribadong buhay nyo? Baka pwedeng pag-usapan, no? Bukod sa beauty queen, Marjorie, ano yung pinagkakaabalahan mo sa buhay? Sa ngayon po, kasi nagkaroon po ako ng yung Japanese boyfriend po. Dati po, Japanese boyfriend. Hindi po. Paano si Mahal? Yung po Japanese boyfriend ko po ngayon, nagkaroon na po siya ng family. Okay. Pero until now, sinusuportahan pa rin po niya ako. At busy po ako sa pag-aalaga ng dalawa kong pamangkin sa bahay. Ano ka lang, parang kang housewife, gano'n? Pag may time, kay Mahal. Kay Mahal. Ikaw naman, Jaylan, nag-aaral ka? Yes po. Anong kurso? Nursing student po. Saan? From PCHS po. Sa bahay, ayan. Yung mga parents nyo, suportado ka, Marjorie? Supportive naman po yung parents ko, pero hindi po kami nakatira sa isang bahay ngayon. Kasama ko po sa bahay yung sister ko at saka po yung dalawa kong pamangkin. Supportive naman po. Si Jaylan, nandyan mami mo, Yes po, andyan po si mami. Supportive naman sa'yo si Supportive, mami. very supportive po, pati po yung father ko na nasa Canada. Ayan. Sa labas ba nakakaranas kayo ng parang diskriminasyon? Ano yung pinakamasakit na narinig nyo? Kadalasan naman po, lagi nila sinasabihan, yun nga po, baboy. Mga elepante. Palaki na palaki, Ano pa? Balyena. Lumala, no? Ano sabi mo na lang? Paano ginagawa mo? Hindi ko na lang po sila pinapansin. Alam ko naman po sa sarili ko na hindi naman po totoo yun at marami naman po akong kayang gawin na hindi nila kayang gawin. Good. O, Jaylan, ano yung pinakamasakit na narinig mo na? May isang tao din kasi po na nagsalita sa akin na mamamatay daw po ako na mataba. Yung ganun daw po, to the highest level. Asa na siya ngayon? Ayun siya. Nandun siya. Nandun na siya. O, ganun talaga. At mensahe nyo sa nakakaranas ng discrimination, Jaylan? Kung kayo po nakakaranas ng diskriminasyon ng ibang tao, huwag nyo na lang pong papansinin kasi alam nyo naman po ang sarili nyo, magkaroon po kayo ng tiwala sa sarili nyo at magkaroon na po kayo ng faith kay God. Okay, bago tayo samantala magpaalam, uling mensahe dun sa mga katulad nyo na yung down pa sila dahil, di ba? Medyo malulusog, kagaya nyo. Anong dapat nila maging pananaw sa buhay? Ikaw, Marjorie. Para po sa akin, lahat po ng individual sa mundong ito ay pantay-pantay. Kaya po kung tayo ay alam natin meron tayong kapansanan sa ating sarili, taas po natin itong harapin sapagkat alam po natin na bawat isa ay merong magandang kinabukasan kung magkakaroon tayo ng confidence at paniniwala sa ating sarili. Ayan. Jaylan, yung mga haters nyo naman, anong mensahe mo sa kanila? Yung mga nagdi-discriminate sa inyo? Kung magdi-discriminate po kayo, sana po hindi po nakakasakit sa ibang tao na to the point na maaari po silang masaktan ng lubusan. Yun po. May damdamin kayo, no? May damdamin din kami at hindi din kami nakakasakit sa ibang tao.